Araw-araw pinagkakasya ni Paula ang 500 piso para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya kung minsan problemado ito kung saan kukuha ng pambili ng bigas, lalo na't nananatiling 50 hanggang 60 pesos ang kada kilo nito. Pinagkasya-kasya po namin. Mahirap ang buhay namin . Hindi naman po kami kakayod. Kaya ngayon, hiling niya sa Pangulo. Sana yung sinasabi niya na ibaba yung bigas, yun po ang importante sa amin kahit wala na po kaming pambili. Mga ulam, mas importante po yung bigas sa amin, ma'am. Sa pagbabalik ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mula sa state visit nito sa Vietnam, dala niya ang magandang balita para sa milyo-milyong Pilipinong kumukonsumo ng bigas. Ito'y matapos pirmahan ng dalawang bansa ang Memorandum of Understanding na pagtitiyak sa pag-import ng higit 1.5 hanggang 2 milyong metriko tonelada ng bigas kada taon ng Pilipinas mula sa Vietnam. Tayo ay number 2 yata na importer galing sa Vietnam. Kaya importante rin sa kanila yung ating exchange. At siyempre para sa atin, very important yan because it is a way to assure that we have a sufficient supply of rice. Ang importasyon ay malaking tulong umano sa posibleng mababang ani ng ilang magsasaka na epekto ng El Nino at sa pagbaba ng inventaryo ng bigas noong nakarang taon. Sa datos ng Philippine Statistics Authority noong Disyembre, bumaba ng 25.2% ang inventaryo noong 2023 na umabot sa 1.8 million metric tons na bigas kumpara sa 2.5 million metric tons noong Disyembre ng 2022. Tiniyak din ng dalawang bansa ang pagtutulungan nito para mapaunlad ang sektor ng agrikultura. Pumupunta naman talaga sila, yung kanilang mga researcher, yung kanilang mga scientifico, at saka yung kanilang mga magsasaka, ay pumupunta sa IRRI at madala sila nandun and to develop some of the new varieties, to develop some of the new techniques in the cultivation of rice. So that will continue, but mas dadami pa. Maliban dito, pinag-usapan din ni Pangulong Marcos at Pangulong Thuong ng Vietnam ang seguridad at girian sa West Philippine Sea. Sa pag-uusap ng dalawa, napagkasunduan nilang magtulungan sa pagpapanatili sa kapayapaan sa nasabing rehiyon. Kung hindi natin matapos ang Code of Conduct with ASEAN and China, ay sabi ko, gawin natin bilateral lang muna ng members of ASEAN para naman hindi na natin kailangan alalahanin na magkakaproblema tayo sa Vietnam, magkakaproblema tayo sa Brunei, magkakaproblema tayo sa Malaysia, etc., etc. So that's the effort that we're trying to do. Kumpiyansa din ang Pangulo na tatalima dito ang Vietnam lalo na't wala pa namang insidente ng komprontasyon ng dalawang bansa sa pinag-aagawang teritoryo. Samantala, hinikayat naman ng Pangulo sa Presscon at House of Representatives na gumawa ng ibang solusyon sa pag-amyenda ng konstitusyon na anya kung saan-saan na napupunta ang usapan. Direktiba nito, tutukan ang pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon at mapanatili pa rin ang bicameral system. Kinumpirma rin ng Pangulo na buo pa rin ang unity team nila ni Vice President Sara Duterte matapos magpasaring si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte noong Linggo laban sa Pangulo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.